Ang Sumpa ng Puting Krus, isang alingawngaw mula sa Rizal. Taga Maynila ang buong pamilya ko, pero nung bata pa ako, nagpasya kaming lumipat sa isang liblib na barangay sa lalawigan ng Rizal para magumpisa ng bagong buhay. Ang lugar na yon ay nasa paanan mismo ng isang matayog na bundok. Paglabas mo ng pinto, sasalubungin ka ng tanawin ng malalawak na palayan at mga hanay ng maliliit na bahay na ang iba ay sementado na habang ang iba naman ay gawa pa sa katutubong materyales. Payak ang buhay doon. Ang oras ay tila mabagal ang takbo at ang simpleng pagpunta sa Save More para mag-grocery ay itinuturing ng malaking kaganapan para sa mga taga-bayan. Halos lahat ay magkakakilala at ang katahimikan ay bahagi na ng pang-araw-araw na esena. Subalit, sa kabila ng kapayapaang ito, may isang bagay na laging nakatitig sa amin. Kung titingala ka sa mukha ng bundok, makikita mo ang isang higanteng puting krus. Hindi ito nakatayo sa pinakatuktok, kundi nasa gitna mismo ng dalisdis, direktang nakadungaw sa aming barangay. Ilang linggo pa lang kaming naninirahan doon nang mapansin kong may kakaiba sa daloy ng buhay o mas tamang sabihin, ng kamatayan. Isang araw, niyaya ko ng tita ko na isang lokal sa lugar na sumama sa kanya. Akala ko ay simpleng bisita lang pero dinala niya ako sa isang burol. Dahil hindi ako sanay sa mga ganitong tradisyon sa Manila, nagmano pa ako sa isang matandang nakaburol na kalaunan ay nalaman kong bawal pala dahil sa mga pamaiin. Inakala ko nung una na nagkataon lang ang lamay na yun, pero sa loob ng 3 buwan naming naninirahan, sunod-sunod ang naging imbitasyon sa akin. Nakadalawa ko, 3, 4, hanggang sa mapagtanto ko na nakasampu na pala akong burol na napupuntahan. Tinanong ko ang tita ko kung normal pa ba ito at ang tanging sagot niya ay isang malamig na, oo. Dumating ang pagkakataon na bumisita ang aking tito at lola para mangumusta. Dahil gusto naming lubutin ang lugar, nagpasya kaming mag-hike sa bundok kasama ang asawa ng tita ko na kabisado ang bawat pasikot-sikot doon. Sa dulo ng sementadong alsada, pumasok kami sa isang sirang gate na nagsisilbing bungad ng bundok. Doon tumambad sa amin ang isang abandonadong complex, isang maliit na puting 2-story building na may mga basag na jalusi at sa tabi nito ay isang pabilog na istruktura na may hugis na balisuntyong na bubong, isang kapilya. Masukal na ang paligid at tila nilamon na ng kalikasan ang dating maayos na garden. Nang tanungin ko ang asawa ni tita kung ano yun, sinabing isa iyong lumang seminaryo na abandonado na simula pa noong dekadang 90s. Dapat sana ay payapa ang maramdaman ko dahil banal na lugar ito, pero iba ang dinala ng hangin. May isang mabigat at madilim na enerhiya sa lugar na tila nagpapahiwatig ng maraming trahedya ang naganap sa loob ng mga pader na iyon. Pag-akyat namin sa mga sementadong hagdan, nakakita ko ng isang dambuhalang puting poste. Pagtingala ko, doon ko nalaman na iyon pala ang puting krus na nakikita namin sa malayo. Napakalaki nito, tila isang tahimik na saksi sa lahat ng nangyayari sa ibaba. Kinagabihan, pagka-uwi namin mula sa hike, natulog ang aking tito sa amin at magkatabi kami sa kama. Bandang 1:00 ng madaling araw, bigla akong nagising sa isang tunog na hindi ko makakalimutan. Isang matinis at garalgal na boses ng matandang babae ang bumutas sa katahimikan ng gabi. Humihagul-hugol siya ng napakalakas, isang pananghoy na punong-puno ng hinagpis. Diyos ko po! Bakit niyo siya kinuha sa amin? Ang sigaw niya na sinundan ng malakas na bulahaw ng iyak. Nagtayo-tayo ang aking mga balahibo at nagtalukbong ako ng kumot sa takot. Naramdaman kong gising din ang aking tito at tila nakikinig sa bawat hibla ng iyak sa labas. Tumayo siya at lumabas sa sala kung nasaan din ang mama at lola na nagising sa ingay. Patay na yung anak ng kapitbahay natin si ano. Matipid na sabi ni mama. May patay na naman, laging may namamatay dito, ang sagot ko habang lumalabas din ng kwarto. Sa gitna ng dilim, tumingin ang aking tito kay mama at bumulong ng 2 salita. Puting krus. Dito na sumabat ang aking lola. Sabi ko na nga ba, namarkahan na ang lugar na ito. Nakaharap ang puting krus na yan sa barangay at iyan ay malas.
Sinubukan kong itanong kung bakit magiging malas ang isang krus at isang seminaryo na dapat ay sagrado. Ipinaliwanag nila na maaring may mga kaluluwa na hindi nakahanap ng kapayapaan sa loob ng abandonadong gusuling na iyon o kaya naman ay may mga ligaw na espiritu sa bundok na ginamit ang krus bilang marka o pintuan para kumuha ng buhay sa mga taong nasa tapat nito. Pinagsindi sa amin ni Lola ng kandila noong gabing iyon sa takot na baka may sumunod na espiritu sa amin mula sa pagbisita namin sa bundok. Hanggang madaling araw ay naririnig pa rin namin ang iyak ng matanda at kinaumagahan, gaya ng inaasahan, may bagong burol na naman sa tapat ng bahay namin. Makalipas ang isang taon, hindi na namin nakaya ang bigat ng kapaligiran at lumipat na kami sa kabayanan. Ngunit ang aking tito naman ay nagpaiwan dahil nakapag-asawa siya ng isang taga roon. Hindi nagtagal, ang tadhana ng lugar ay dumapot din sa kanya. Namatay din siya nang hindi inaasahan. 35 taon na ako ngayon at ang kwentong ito ay nangyari noong grade 6 pa lang ako. Hanggang sa kasalukuyan, tuwing may nakakasalubong kaming kakilala mula sa barangay iyon, hinding-hindi nawawala ang balita na may namatay na naman sa kanila. Ang pangalan ng barangay na iyon ay katunog ng isang uri ng halaman. At hanggang kasalukuyan, ang dambuhalang puting krus ay nakatayo pa rin sa mukha ng bundok, nakatitig sa bawat bahay at tila naghihintay ng susunod na kukunin. Kung gusto niyo pa ng ganitong storya, please like and subscribe sa aming channel for more upcoming video.